chapter 3, yung pagpabautismo. No? Sa verse 21, nang bautismuhan ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. Naalala niyo yun? Nabuksan ang langit, bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Kahit si Jesus Christ, nag-undergo po siya ng bautismo sa tubig. At the same time, after na-baptize siya, pag-angat niya, bigla po dumating yung Holy Spirit. No? Hindi po yung nag-indwell. Actually, yun po yung tinatawag na feeling ng Holy Spirit, filled by the Holy Spirit. Once na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, you are indwelled by the Holy Spirit. But sabi niya sa Acts chapter 1, but tarry ye in Jerusalem. Before na ikaw ay humayo, before na ikaw ay gumalaw, before na magawa mo yung dapat mong gawin sa Lord, you must be filled by the Holy Spirit. Maliwanag po ba? Hindi ka lang indwelled by the Holy Spirit, but filled by the Holy Spirit. Kaya sabi ng Ephesians chapter 5, verse 15, no? Sabi ng Ephesians 5:15, huwag kayong magpakalasing, bagkus magpakapuspos kayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi indwell kayo ng Holy Spirit, pero ang problema, hindi kayo puspos. Indwell kayo ng Holy Spirit, kaya lang hindi kayo puspos. Nagiget niyo po? Nagiget niyo po? Si Jesus Christ, nung siya ay puspos ng banal na Espiritu, mapapansin po ninyo, no? Okay, number 1, dito sa Luke chapter 4 verse 1, sabi niya mula sa Jordan, bumalik si Jesus na, ang linaw po, puspos ng Espiritu Santo. At alam niyo, ayon dyan sa talatang yan, makikita niyo, there is a true signs na ikaw ay puspos. Pastor, napuspos ako ng Sabado. Talaga? No? Mayroon palang dapat makita sa iyo pag puspos. Anong sumunod? Anong sumunod? Sabi niya nang bumalik sa si Jerusalem, puspos ng Espiritu Santo. At ano sinabi? Dinala siya ng Espiritu sa ilan. Nilit siya ng Holy Spirit. So pag ikaw ay puspos, ikaw ay directed ng Holy Spirit. Nung nagpabautismo si Jesus Christ kay John, walang sinabing dinirect siya ng Holy Spirit papunta kay John. Pero ito, nang pupunta na siya sa ilang, ang sabi, ang Holy Spirit ang nagdala sa kanya. Huwag kayong magtataka kung minsan may mga problema kayo. Baka mamaya, dinadala kayo ng Holy Spirit dyan. Bakit? Alam natin, in Matthew chapter 16, verse 19, sabi ng sabi ng Panginoon kay Peter, no? Upon this rock, I will build my church. Yung aking iglesia, tayo, itatayo niya sa bato. Anong pundasyon yung iglesia? Sabi niya, even the gates of hell cannot prevail. Pag ikaw ay totoong church ni Lord, hindi ikaw ang gagambalain ni Satanas. Ikaw ang gagambala sa kanya. Ang sabi, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell, yung pintuan ng impyerno, ay hindi makapananaig sa'yo. Ang pintuan ko, neutral. Hindi yan lalapit sa'yo pag hindi mo nilapitan. Subukan mo hintayin yung gates of hell, hindi mo yan pupunta sa'yo. Hello? Andiyan pa ba kayo? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Pag ikaw ay church ni Lord, hello? No? Hindi ikaw yung naghihintay. Bagkus ikaw ang gumigibak. Ikaw ang pumupunta. At ang sabi ng Bible, pagpunta mo, even the gates of hell cannot prevail you. Kaya si Jesus Christ in Luke chapter 4,
No? Sabi niya, dinala siya ng Espiritu. Hindi niya nahihintay na si Satan ang lumapit sa kanya. Si Jesus ang pumunta kung saan naroroon si Satan. Grabe naman. Hello? Gusto ko muna tignan ninyo yung isang case. Ano yung isang case? Pag ikaw ay filled ng Holy Spirit, ang number one sign, ikaw ay led by the Holy Spirit. Ikaw ay nililig ng Holy Spirit. Hindi ka basta magpapakanta, hindi ka basta mangangaral, hindi ka dapat basta mag-share. Sabi ng Romans 8:14, those are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So kapag anak ka ng Diyos, dapat ang Holy Spirit ay naglilid sa iyo in everything you do.